So, Vice President Sara Duterte, matutuluyan na nga ba sa kanyang impeachment? Pag-usapan po natin ito. Alright guys, ito may balita po tayo dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi alam nyo, kapag ka natuluyan dito si VP Sara at natalo sa impeachment trial, tapos na po ang laban, hindi na po makakatakbo si VP Sara for President this coming 2028. Ngayon, ito po yung balita. Pag-usapan po natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na nga po, mga sangkay, tingnan po natin. Kasi may balita po tayo tungkol dyan. Kasi tinanong na po si Luistro tungkol po dito. At eto, tingnan po natin itong sagot. Ngayon, House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI. Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidinigang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? No? That being her right, it only means na prerogative niya whether to come or not to come. But of course, from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga alegasyong ito. So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. So she has a choice pala. That is correct, Corina. She has a choice. Kasi Okay. bukas na to mga sangkay. No? Bukas kasi, baga may ano doon, pwede siyang umattend. Kumbaga yun yung proseso na binibigay din po sa kanya na karapatan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero kung ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, mas magiging madali po ang lahat ng paggisa sa kaso niya, mga sangkay. So, opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. May mga nagsasabi pong taktika lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla, ano, at napakaaga sa 2028, para salagin o pahinain itong impeachment kasi marami daw pong mga matatakot dyan po sa mababang kapulungan. Ay, buti na tanong to. Kasi mga sangkay, di ba? Napag-uusapan din po natin yon na actually, yun daw po talaga yung strategy. Magdeklara na maaga nang sa ganun lahat ng mga nasa kamara matakot at hindi tuluyan siya sa impeachment. At may mga nakita po tayong biglang bumibigay na at that time, di ba? Yung NUP nga po, mga sangkay, biglang naging kalmado laban kay VP Sara. Pero, ewan ko lang kung next day, kung ano po yung kanilang posisyon doon. Well, that is a possibility, no? So, inamin na pwedeng totoo, mga sangkay, na yun talaga yung strategy ni VP Sara para hindi po siya tuluyan ng House. Kasi talagang kuyog siya po doon eh. Kailangan niya magdeklara para matakot. Pero ito ang sagot. No? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty. So we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people, not to the president, not to the vice president, but to the sovereign Filipino people. May mga alegasyon din po, matagal na po rin naming naririnig ito,
lumulutang na may vote buying daw sa impeachment proceedings. Kung hindi man pera, ay kasunduang walang gantihan. At papatawarin na daw lahat ng mga bumoto noong siya'y inimpeach ng Grabe. unang beses. Basta't wag lang daw bumoto ngayon, all is forgiven, at hindi po sila gagantihan kapag naupo po Grabe. ang bise bilang presidente. I actually, with respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny Mm. having experienced any influence coming from the leadership, no, Corina? With respect naman to the influence coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman akong naririnig, at least personally, no? So for me, as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that the Filipino people will understand. After all, this impeachment process is an extraordinary power that is given to the Filipino people. So maikli na lamang po, 1, 2, 3, ano po ang aming maaasahan na magaganap sa Miyerkules? Okay, so this hearing proper is intended really for the presentation of evidence of both the complainant and the respondent. Pero Corina, merong mga pending matters before us that we will be acting on. One is the request of Congressman Shell Jokno for subpoena of documents from AMLA, the COA, NBI, Ombudsman. No? Second is the petition of Kong Shell Jokno for protective custody of Ramil Madriaga. Nako, itong malaking problema talaga ngayon ni VP Sara. And of course, the other one is the concern on the conflict of interest in view of the entry of appearance of Attorney COA and Attorney Monsayak. At least these three will be addressed on Wednesday before we start the presentation of the evidence. Okay, so sa unang araw, parang preliminaries. So definitely, I guess in the first day, baka hindi po sumipot si VP Sara. What Ayan. happens then? Ayan ang magandang tanong. Paano kung hindi sumipot? Tuloy-tuloy pa rin because it's her right to appear or not appear. That is correct, Corina. Yung pagdating niya sa hearing proper, choice niya yon, prerogative na yon, karapatan niya yon. But then again, of course, kamukha ng sinabi ko kanina, matagal nang pending itong mga aligasyon ng confidential fund, threat, and unexplained wealth. It's about time masagot na ito at marinig ng sambayan ng Pilipino. Sorry po, sa total amount, last question, total amount, magkano po ang pinag-uusapan nating kailangan panagutan ng Office of the Vice President? With respect to the confidential fund, it is 73 million for the OVP and 500 million for DepEd, no? This is with respect to the allegation of misuse of confidential fund. About the unexplained wealth, that is yet to be seen after we have issued the subpoena of documents of AMLA. Malinaw po. Maraming salamat. So, ayan mga sangkay, no? Yung unexplained wealth na sinasabi. Kasi meron pong mga bank account doon, mga sangkay, na hindi po nabubuksan. Sa mga kaila VP Sara daw yun, sabi nila, well, magkakaalaman po yan kapag nabuksan na. Kasi, di ba nga po matagal na po yan sinasabi ni Trillanes. So, ano? Deal. Sabi ni Trillanes. Pwede mo akong sapakin. Duterte, sabi ni Trillanes. Pero, pumirma ka. Nabubuksan yung mga bank accounts niya. Kasi may alam pong malalim si Trillanes about doon. At, well, tingnan po natin mga sangkay kung ano pong meron doon. Magkakalaman po talaga yan. Kasi kapag ka nabuksan na po yung mga account na yan, malaki po yung ating, kumbaga, magiging effect nito, pwedeng good or bad sa situation ni VP Sara. Good kung totoong walang yaman na sa damakmak, bad kapag ka meron. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.